Yan. Kaya nyo pa man mag ano na lola magsalita ng maayos. Hi. Hi, say hi ka nga lola. Hi po ay. Sabi na hi. Mag-hi ka. Sabi ka lang hi. Yan si lola no. Okay guys, magandang umaga. Welcome back to my YouTube channel. Ngayon po ay nandito tayo sa Barangay Lupi sa bayan ng San Fernando, Camarines Sur. May nagpaabot sa atin ng impormasyon na mayroon ditong isang pamilya, isang senior citizen na nangangailangan ng tulong. Nakakaawa ang sitwasyon, ipinaabot sa atin. So ngayon ay minabuti nating puntahan upang makumusta ang kalagayan ng sinasabing senior citizen na hirap sa buhay. Yan po yung bahay niya. Kukumustahin natin. Pasukin natin mga kaboses. So ito na, pasukin natin ang bahay ng sinasabing senior citizen na kailangan ng tulong. Mananawagan na matulungan natin. Kasama ko dito si Jerome Brice. Ayan, pasukin natin mga kaboses. Oh, may aso. May aso may aso. Huwag mo kaming kagatin. Ito yung loob ng bahay ni Lola. Bago tayo pumasok dyan, tingnan muna natin ito. Ayan mga kaboses, kita nyo ang sitwasyon dito sa loob ng bahay. Mag-isa, sa impormasyon na nakuha natin, mag-isa lang siya dito sa loob ng bahay na to pag maghapon. Paggabi, kasama yung kanyang binatang anak na nagtatrabaho sa Naga City. Umaalis ng maaga para magtrabaho sa isang construction company, labor. Yan, ito si John Nakado. Siya yung nagpaabot ng impormasyon sa atin, kalagayan ni Lola. Ayan si Lola. Lola, magandang umaga po. Di ka magibi. Ayan po si Lola. Di magibi. Ikaw naman po. Anong, Ma'am Jonah, ano pong pangalan niya? Emily Calaguyo. Emily Calaguyo. Ano si middle mo? Si middle initial. Basta Emily Calaguyo. Siya, kilala mo pong personal si nanay? Oo, kasi ang asawa niya, first cousin ng papa ko. Kaya bali tita ko siya sa pinsan ni papa. So ikaw mismo, makapagsabi, kumusta ang sitwasyon niya dito sa bahay niya? Kung nakakaawa. Sobrang nakakaawa. Kailangan talaga nila ng tulong. Kahit mga anong tulong lang ang kayang maibigay, okay na yun. Yan. Lola, kumusta ka naman po? Okay lang po. Ayan, may sakit ba siya? High blood. High blood siya, tapos na-stroke? Oo, na-stroke. Na-stroke siya, tapos nahirapan ng makarecover. Para magbuhat siya. Ano yan? Yan, dyan siya makaput. Para makabangon siya. Ito yung wheelchair niya. Oo. Ito yung wheelchair niya, pero kaya niyang makasakay dito. Hindi. Dapat may mag-aalalay sa kanya. Yan yung wheelchair niya. Tapos dito lang siya. So ibig sabihin mga kaboses, dito lang siya palagi sa anong tawag dito? Katre sa Bicol. Hindi Katre sa Bicol. Diyan lang siya palagi. 'Di ba? Ikaw na lang kasi hindi siya makapagsalita. May kasama siya dito, sabi mo yung binatang anak. Oo, bunso. Kasi yung panganay nilang anak, yung panganay na anak ni Maymili, nawawala, missing. Pero na 13 years. 13, 14, basta almost 13. Nung sabi mag-a-abroad, kaso wala nang balita. Kaya wala nang alam sila kung nasaan na. Tapos yung pangalawa niyang anak, Quezon Province ata, hindi naman makauwi kasi wala din. O talagang ang kasama niya yung bunso. Kaso kailangan din kumayon para may pagkain sila araw-araw. Kaso medyo kulang minsan din kasi construction worker, nagko-commute, magkano yung pamasahe. Yun, ang tira yun sa pagkain nila. So, ibig sabihin mga kaboses, pag umaga, yung anak niyang bunso, nandito yun. Mga alas 6, mag-aasikaso ng pagkain ni nanay, ni Lola. Tapos, ilalagay niya lang dito sa table na ito yung linuto ng kanyang bunsong anak para pag nagutom si Lola, maupo lang dito at kakain na siya. Pero, diba, hindi siya makatayo. Paano yung niya? Paano yung... Ito, hawakan niya to. Oo. Pag nakahiga siya dyan,
Nahawakan niya yan, yan, hawak na siya, makakabangon na siya. Ito ang rason kung bakit nakakabangon si Maymili. Hindi, paano kung halimbawa, CR, napapa-jingle, Diyan na siya. dyan na. Kasi wala naman talaga siyang kasama maghapon. Nililisin niya ng anak niya pagdating. Ay, nakakaawa Kaya mga dapat kaboses. nga, kung pwede, may diaper. Diaper ang kailangan. Kasi alam niyo na, ang amoy. Dito, tayo mismo mga kaboses, makikita natin ang sitwasyon dito kasi sabi ni Ma'am Jonah, dito na parehas ba? Pagdudumi talaga dito na? Kasi last week, inabot talaga siya diyan sa Katari. Ano Maymili? Nilinis yun ng apo niya kasi sakto na dumating yung apo niya. Pasintabi po sa mga kumakain, pero yan po yung totoong nangyayari dito. Hindi po siya makatayo, kaya dito na po siya dumudumi pag ihi. Diyan na po siya sa kanyang higaan mismo dumudumi. Kaya dapat ay meron pa siyang suot na diaper, adult diaper. Nakakapag yung anak niya, pag iniiwan siya, may diaper siya. Wala na yan. Di, pero dati minsan nagda-diaper siya. Kaso walang, dahil sa hirap din ng buhay, kahit yung pang diaper ay nahihirapan ng mga kaboses. Ayan. Ito ka nga Ma'am Jonah para makita siya. Background niya, yung sitwasyon ng i-recap lang natin. Sitwasyon ng buhay niya, ilan ang anak, anong sitwasyon dito sa pamamahay, paano ang pagbuhay ni Lola. Ako talaga. Oo, kasi nahihirapan si nanay magsalita. Kaya mo kung magtaram, Dayna. Siya po, si Maymili Calaguyo. May 3 anak, sumising po yung isa, yung pangalawa sobrang hirap din ang buhay sa Quezon Province. Yung bunso, nagtatrabaho bilang construction worker, labor lang po yun, hindi skilled. Kaya konti lang din lang ang nasasahod niya araw-araw. Bali po, iniiwan si Maymili tuwing alas 6 ng umaga, iniiwan siya dito sa bahay hanggang gabi na yon kasi dumarating si RR, 6:30 na ng gabi. Saka pa lang din mag-aasikaso yun ng pagkain nila ng hapunan. Ganito lang ang sitwasyon nila. Iiwanan ng pagkain dito, maghapon na yan. Hindi ko alam nga kung may ulam sila. Pero, ang swerte po ni Maymili kasi may mga kapitbahay din sila na tumutulong din. Halimbawa, sumigaw si Maymili, may kailangan siya, pinupuntahan agad sila dito. Kaya hindi naman masasabing sila talaga lang maghapon dito kasi may sumisilip din sa kanila na ibang tao. Tinutulungan din sila. Halimbawa, hinahatidan din sila minsan ng pagkain. Kasi minsan, wala ding naiiwan ng pagkain kasi nga kung wala talagang pang-iwan yung anak niya, hinahatidan siya dito. Tapos halimbawa, gabing-gabi na dumarating si RR, wala pa siyang hapunan, dinadalhan din siya dito ng mga kapitbahay niya. Ayan, ilang taon na si nanay? 68 na si nanay. So yun mga kaboses, talagang kahit ako na tumatayo yung balahibo ko sa awa dahil ini-imagine ko yung sitwasyon ng kanyang binatang anak. Binata, syempre, tapos magtatrabaho, alis ng umaga, alas 6, pupunta ng Naga City para mag-labor sa isang construction company. Pabalik tapos bago siya umalis, iiwan niya nga itong mga pagkain na ito. May ano ba to? O yan, may ulam. Gulay yata, yan, gulay. Yan. Yung sitwasyon ng kanyang binatang bunsong anak. Tapos babalik ng gabi na, mga 6:30 na ng gabi. Saka pa lang, siyempre galing sa trabaho, pagod, sa construction company, babalik ng alas 6:30 ng gabi. Tapos saka pa lang siya ulit mag-aasikaso dito sa bahay. Siyempre aasikasuhin niya yung kanyang inay, mama, ito si Lola. Tapos yung kung may mga dyan na siya nagtumi, lilinisin ng kanyang bunsong anak na si RR. Hindi lang natin inabot dahil yun nga, nagtatrabaho para may makain sila ng kanyang mama. 27 years old si RR. Ayan. RR. Ayan. Kaya nyo pa man Lola magsalita, ng maayos. Hi, say hi ka nga Lola. Hi po ay. Sabi na hi. Mag-hi ka. Sabi ka lang hi. Ayan si Lola
Nay, kumusta po? Kumusta ka po ngayon? Mabuti lang ano. Ano po, ito pong mag-isa ka lang po dito, ano po ang, sa katawan mo po, Nay, ano po yung mga nararamdaman mo po? Wala naman siyang nararamdaman, talagang Ay, hirap. makulog, sawak mo. Ay, Wala, pero nakikita naman natin na hindi siya makatayo sa sitwasyon niya na dala ng stroke, tama ba? Stroke. Tapos may ano pa yan? basta high blood ko. High blood siya, high blood. Nakakapagpa-check up ba si Lola? Dati, oo, ngunyan day na yata. So ibig sabihin, Maski karon nga ni bulong mayo na. May pa nang iniinom na bulong. pero dapat may ininom siyang gamot Kasi ate, sa high blood, ay sa stroke. Kasi yung papa ko na stroke din si mag-inom kayo pero sir, ma-check up siya, no? Oo, dapat kailangan mo talaga ma-check up madalas sa espesyalista para alam kung ano ang gamot na mapapainom kay Lola. And dapat siguro, Lola, nakakapag-vitamins ka po, ano? Vitamins. Tapos gatas po, nagagatas ka? Ito, gatas. Tingnan natin yung gatas niya. Pagpabukas nga ang ano. Yan yung gatas. Ito na lang ang gatas niya. Ayan, yan na lang ang gatas niya. Paubos na rin. So yung mga ano niya pala, mga primary needs niya dito, gatas, diaper, pwede lang biscuit. mga Para pag mainom siyang gatas, may kapartner din yung gatas niya. Ay, pero dapat yung biscuit niya, hindi yung matitigas. yung malambot na mga biscuit ng pagkain. Ano? Ayan. Yan mga kaboses, tayo ay nananawagan sa mga makakapanood nito, sa mga kababayan natin sa ibang lugar, nasa ibang lugar, kahit wala dito sa Bicol, mga kababayan natin nasa ibang bansa, mga OFW, kumakatok po kami sa inyong mga puso na tulungan po natin si Lola na hirap po sa buhay ang nararanasan ngayon na dito. Makakakilala sa kanyang panganay na anak. O yan po, panawagan pa rin pala po, kasi po yung panganay niyang anak, 3 po ang anak niya, yung panganay ay sabi nga missing dahil magtatrabaho ang pagkakaalam natin, pero hindi na bumalik. Anong pangalan po nung ano? Arlene Calaguyo Tipones. Arlene Calaguyo Tipones. Mga ilang taon na kaya yun ngayon? Pero nag-edad ni Arlene. Baka 47 or 48. Mga more or less 50 years old. 13 years nang nawawala. 13 years. Yan. Saan siya huling ang Sa inuri pupunta? ng dinumanan. Aram ko kasi, sabi niya, nagtrabaho Manila. Ito. Tapos dahil na nagbalik ng konta. So yun mga kaboses, hindi na natin masyadong marami pang tanong kay Lola dahil nga nakikita naman natin ang sitwasyon na hirap na siyang magsalita, hirap gumalaw dahil nahirapan makarecover dahil siguro na wala man gamot, walang vitamins, at siguro nga sa pagkain hindi rin masusustansya lahat yung kinakain niya. Tama ba? Siyempre, dahil sa hirap ng buhay, hindi na makakakain masyado ng mga masusustansya at masasarap na pagkain, mga kaboses. Kaya't muli tayong nananawagan sa lahat ng makakapanood ng video na ito na kahit anong tulong, kaunting tulong, na kapag pinagsama-sama po natin yan ay makakatulong po tayo sa pamilya pong nangangailangan ng mga kaboses. So yun nga mga kaboses, napanood natin ang sitwasyon ni Lola Emily doon sa kanilang tahanan dito sa bayan ng San Fernando. Although hindi natin inabot yung kanyang anak na nag-aasikaso sa kanya dahil nga mayroon siyang trabaho. Naawa tayo doon, kaya't sana suportahan yung boses ni Banwaan na mapaabutan natin ng tulong ang pamilya, si Lola Emily, dahil talaga namang nakakaawa at karapat dapat talaga siyang tulungan mga kaboses dahil kitang-kita sa sitwasyon na hirap sa pamumuhay ang kanilang pamilya, guys. So ayan, nananawagan tayo mga kaboses ng tulong na suportahan ng boses ng Banwaan, paabutan ng tulong si Lola Emily. Asahan nyo po na anuman ang inyo pong ibabahaging tulong ay makakarating sa pamilya Calaguyo kay Lola Emily mga kaboses. Muli, maraming salamat po sa lahat ng nanood, sa lahat ng magpapaabot ng tulong at sa lahat ng magbibigay ng prayers kay Lola Emily.
Again, thank you so much po. God bless us all.